Bakit kung kailan nahuli si Saldico, bigla kang lalabas naman ng bansa at gamit nga raw ang kadahilanan na siya ay magpapacheck up sa Singapore. Sa tono ng kanyang pananalita, para bang ang pakiramdam niya ay siya lang. Siya ang ituturing mastermind. Base naman sa mensahe niya, parang sinasabi niya, hindi ako mastermind yan. Oho. Merong mga mastermind dyan. Sa nakikita natin dito, talagang meron tayo nakikitang nagbabaga, hindi pa umaapoy. Meron daw gustong tumiming sa pagkahuli dito kay Ginoong Saldico. Ang timing naman, gusto naman daw lumabas ng bansa. Nino? Ba, hindi yung kanyang sparring partner dati. Alam mo ba kung sino? Sino? Ang dating Speaker Martin Romualdez. Magpapagamot yun Ay, di ba? Sparring partner nga. Oo nga, pero magpapagamot daw sa Singapore. Ganon? Oo, magpapacheck up Hindi, pero iba daw ang nakikita yata ni Ombudsman Boyoying Rimulye. Mukhang iba niya, timing mo yata, Speaker. Parang ganun ang dating. Kung kailan nahuli si Saldico, bigla kang lalabas naman ng bansa at gamit nga raw ang kadahilanan na siya ay magpapacheck up sa Singapore. Kaya pero hindi pinayagan. yun na nga hindi Kaya nga sabi ko kanina, yun nga lang, hindi pinayagan, di ba? Napag-usapan natin. Hindi pinayagan ng ombudsman, pero pinayagan naman ng House Office of the Speaker. Oo nga. So ang nanaig ba ay sa kanila, Office of the Ombudsman? Kasi ang sabi naman ng abogado ni Speaker Martin, pati ka lang, wala namang pumipigil sa kliyente ko. Wala naman akong held departure order. Ang meron ako yung bulletin, yung lookout bulletin. Lookout bulletin. Oo. Pero yung lookout bulletin, hindi nangangahulugan yan na ako'y pwede mong pigilin sa paliparan. Titignan mo lang ako, tatanaw-tanawin mo, yun pala, umalis pala. Di ba dapat ganun lang yun? Lookout. Lookout. Tapos may hawak ang bulletin. Oo. Kasi una. Hindi, pero may sinasabi dating House Speaker, no? May sinasabi siya na mukhang may bahid politika itong pagpigil sa kanya. Pwede natin pakinggan. Sige, Pakinggan natin. Para naman marinig natin kung ano sinabi ni dating House Speaker Romualdez. Sige nga po. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough, I have seen enough, I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. Mukhang mabigat yun Mabigat to. Punong-puno ng kahulugan yung handa ko i-depensa ang sarili ko. Di ba? Marami anya kong alam sa kasalukuyang administrasyon at dating administrasyon. Kung tatagalugin mo yung sinasabi niya, para bang ang sinabi niya, kung ako'y hahatakin yung pababa, hindi ako papayag na mag-isa. Ang ginamit yan, push me out Kung itutulak nyo anya ako palabas, Oo. Abay, teka lang. Magsasama ako. Hindi ako pwedeng ako mag-isa. So, parang narinig ko na yan Parang nasabi ko rin nung araw yan sa isang tao ganun ba? Actually, we're on our way down and we're looking for someone to join us. Ganun ba? Yun ang sitwasyon no? Kumbaga, damay-damay na tayo. Ano kaya ang nagbunsod, Dahil ba nangyari? Dahil lang ba ito sa hindi pagpayag na siya ay makapagpa-check up sa Singapore? Yun lang ba nag-trigger? O meron ka pang nakikitang ibang dahilan? Para siyang may nakikitang yung mangyayari na sa tono ng kanyang pananalita para bang ang pakiramdam niya ay siya lang. Siya ang ituturing mastermind.
Ganon. At base naman sa mensahe niya, parang sinasabi niya, hindi ako mastermind yan. Oho. Merong mga mastermind dyan. Oho. Mga pa nga mga pa yung... Mga, so, ibig sabihin, meron. hindi lang iisa Oho. Diba? So, Sino ang pinatutungkulan niya? yan ang hindi pa niya naman diniretso. Yun na Hindi nga, niya pa dinediretso. Pero, well, Kasi, kung maalaala mo, yung video message ni dating Congressman Saldico, dinuro siya. Di ba? Ngayong nahuli si Kong Saldico, pag umuwi ito dito, titindigan ba ni Congressman Saldico yung kanya sinabi na si speaker po namin ng yan eh. Di ba? si Saldico talagang nagtuturo na. Oo. Pati nga ang ating Pangulo, itinuro, pati ang dating Executive Secretary, di ba? Yun, Lahat yung mga pinagtuturo na. Oho. Pero ngayon, na si Speaker naman na nagsalita, medyo may pahapyaw pa ng konti, hindi pa nakadiin Ganon. Hindi pa nakatukod, ika nga. Ilan din kaya to? Kasi Saldico naka-4 na video no? Ito kaya, may next pa kaya ito? Malamang. Mayroon pa ba? Malamang. Dahil kung ako sa inyo, nangangamoy Oo. panibagong digmaan ito. Hindi, kung ako sa inyo, payagan nyo na magpa-check up. Baka naman hindi nyo nakainom ng gamot si speaker. Sumama ang loob. Sumama ang loob, oo. Sabi niya, ganun Magsasalita ako. Video mo. Di ba? Hindi siguro ayaw ni Ombudsman Remulla Oho. na dumating si Saldico, Oho. tumestigo, at wala naman si dating speaker Ganon. Romualdez, baka nga naman ang tamaan dito yung Malacanang. Di ba? Dahil nga naririnig natin na yung alingasngas na sinasabing may kinalaman din ng Pangulo. Pero sabi naman ni Tita Claire, Ni Auntie Claire, sabi. na ang Pangulo nga ang nagsiwalat nito. Aha. Di ba? Yun naman ang sinasabi dyan. So, yun ang iniiwasan na, sige, kapag nagsalita at may nagturo, nandito lahat kayo. Sa aking pakiwari lang, sa ginagawa ng ating ombudsman na Boying Remulla. Mukhang gano'n ang direksyon. Ayun. Pero meron namang ibang mga anggulo, Kuya Benny, sabi nila, hindi ba drama yan? Well, hindi mabigat panahon Mabigat ba kung drama ito? Mabigat na drama ito dahil kumbaga madudurog ang pangalan ng isa. No? Oo nga, no? Oo, at, kung isi-save mo ang lahat ng pangalan ninyo, kung mangyayari ito, hindi mo na kayang bawiin yan. Hindi na kayang bawiin yan. Hindi mo na malilinisan yung pangalan. No? Kung drama lang ito. Sa nakikita natin dito, talagang meron tayo nakikitang nagbabaga. No? Na hindi pa umaapoy. So, na meron palang usok, may baga pa lang na nag-uumpisa at hindi pa nag-aapoy. Pero ito, medyo magbe-break away na ba ito? mukhang ganon ang sabi direksyon. nung iba, laglagan daw. Mukhang ganon ang direksyon. Ganon? Medyo, hindi. Sabi, hindi, insan ko yan yun na nga. Yun yung una. Bagay, isa nga, super ate, no? Hindi mo naman masabi. matimbang naman yung super ate. Si Toby Chanco, Congressman Toby Chanco, ayaw nga pala, no? anak din nila. Nabanggit din ni Speaker Martin doon sa kanyang statement ang pangalan ni Toby Chanco, Anong sabi niya? Bakit daw ay niya parang yung mga binabanggit daw ni Kong Toby Chanco, pwede ba natin ikat yun? Yung bahagi ng binabanggit direct, ikat nga natin, iparinig nga natin yun, yung bahagi na binabanggit ni Speaker Martin, si Congressman Toby Chanco. Kasi mayroon niya binubulgar si Toby Chanco. Bakit hindi niyo ipinupush yung punto na yun? Di ba? Sabi niya, kung ako ang mastermind dyan, teka, ako ang House Speaker, hindi ko nababantayan ng lahat ng yan. Lahat ng trabaho ng 17 komite. Ang sinasabi niya, yung executive department ang merong huling aksyon dyan sa mga pondong yan. Bago may sa batas nga naman. Ang sinasabi naman ni Toby Chanco, hindi, doon pa lang sa Kongreso, binebenta nyo na yung mga kontrata. Binebenta nyo na yung mga pondo. Kaya pagkarating doon sa executive, wala nang magagawa. Yun. Nandun na sa GAA yun. Pero sabi naman, mayroon pa sa binanggit,
ang nag-uusap palagi niya dyan ay si Senate President Chis Escudero at saka si Saldico. Ako naman nandun sa opisina ko, hindi ko naman alam kung anong pinag-uusapan nila. Speaker of the House lang ako eh. Sabi, yun naman, nandun, kung makikinggan mo yung mga almost 10 minutes ba yung kanyang mga binabanggit niya eh. Yun ngayon ang usap-usapan sa lahat ng social media, maging mga tambayan, pati parlor nagpunta akong parlor kanina, yung pinag-uusapan habang ng manicure, pedicure eh. Noong araw, ang usaping politika ay pinag-uusapan lamang sa barberya. Ayun, Ngayon, pati parlor. Pati parlor. Oo, ganun. Sila man updated na rin. Gano'n na kasagwa ang nangyayari sa ating politika ngayon. Kasi para daw may halong showbiz nang nangyayari. So para sa iyo, sa pagtayo mo Kuya Benny, malabong drama ito. Malabong drama Malabong ito. drama. Dahil ang drama, maaring meron kang gustong pagtakpan, Mayroon kang gusto i-save. idadivert mo yung attention ng taong bayan, pero hindi sukdulang madurog yung isasakripisyo mo isang tao, isasakripisyo mo na halos ka-level mo pagkarating doon sa usaping pagiging mastermind. Tama. Di ba? Oo nga, no. Kasi basically, ang sinasabi ng mga oposisyon na ang mastermind ay ang Pangulo, ang House Speaker. Yun ang sinasabi. Tapos Ngayon, kasama yung saldi ko. Kasama yung saldi ko. Ngayon naman, itinuturo naman ng House Speaker yung Senate, dating Senate President. So, puro dulo. No? Oo nga, no? Puro dulo. Kung drama ito, hindi ganoon. Kasi tama ito'y makakaapekto. Hindi lamang doon sa mga tao, kundi sa buong ekonomiya ng bansa. Pati sa leadership, ano? Lahat. Oo nga, Magiging lame duck ang ating gobyerno niyan kung sakaling nakabitin yung mga paratang na yan. No? Kami po hindi namin na sinasabing 100% confirmed yung mga sinasabi nila. But we are just echoing kung ano po yung sinasabi nila. At kami po tinitingnan namin kung paano pong ma-analyze. Dahil po, ito po yung mga haka-haka, kuro-kuro na nakabitin sa isipan ng ating mga kababayan. Naglalabasan ngayon sa social media. No? Ang daming ngayon talaga. Sabi, hindi, drama lang yan. Kayo maniwala dyan. Ganun.